abandonadong paaralan sa gitna ng bundok. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay na ipinadala ng ating masugid na listener na mula pa sa Isabela, na itago natin sa pangalang Lauren. Nagbakasyon ako ng 1 linggo at naisipan kong mag-isa munang mag-relax. Nabalitaan ko ang isang maliit na bundok sa probinsya kung saan may campsite raw sa taas. Mga 4 na oras ang lakad mula sa paanan ng bundok, kaya sinigurado kong may dalang sapat na pagkain, tubig at flashlight. Pagdating ko sa campsite, halos walang ibang tao. Doon ko rin napansin ang isang makipot na trail sa gilid ng kampo. Hindi ito nakamarka sa mapa, pero dahil wala naman akong plano sa araw na yon, naisipan kong sundan ito. Baka raw may falls o lumang kuweba sa dulo. Habang nilalakad ko yung trail, halatang halos walang dumadaan doon. Makakapal ang damo, may mga sangang humaharang at walang bakas ng sapatos o anuman. Tinatayang 2 oras din akong naglakad hanggang sa bigla na lang itong nagtapos sa harap ng isang lumang gusali. Una kong akala ay isang bahay o bodega, pero nang lapitan ko, dun ko lang napansing isa pala itong abandonadong paaralan. 6 ang silid-aralan sa unang palapag at may hagdanan papunta sa pangalawa. Puno ng lumot ang pader, wasak ang mga bintana at bukas ang lahat ng pinto. Bago ako pumasok, tumigil muna ako at tumingin sa paligid. Walang kahit anong tunog, ni kaluskos ng ibon o hangin, wala. Pumasok ako sa unang silid. Puno ito ng alikabok at sirang upuan. Wala ng blackboard pero may mga lumang papel pa sa sahig. Habang umuusad ako sa loob ng gusali, unti-unting lumalakas ang amoy ng amag at nabubulok na kahoy. Handa na sana akong umalis nang may mapansin ako, isang pinto sa dulo ng hallway na may bagong padlock. Kakaiba ito dahil ang ibang mga silid ay bukas at sira-sira na. Pero ito, sarado. May makintab na kandado na tila bago palang ikinabit. Hindi ko maipaliwanag pero biglang bumigat ang pakiramdam ko. Para bang may humahawak sa balikat ko at pilit akong pinapapihit palayo. Hindi ko pinilit buksan. Mabilis akong umalis. Nang makabalik ako sa trail, akmang papalayo na sana ako nang bigla kong marinig ang isang yapak mula sa loob ng paaralan. Napalingon ako. Wala akong nakita pero ramdam ko may nagmamasid. Buong 2 oras ng paglalakad pabalik sa kampo, may naririnig akong mga yabag na parang sumusunod. Hindi ko makita kung sino. Sobrang kapal ng mga puno. Hindi rin ako tumigil. Hindi ako lumingon. Pagbalik ko sa kampo, agad akong nagsindi ng apoy at naupo lang. Nakiramdam. Paglampas ng hating gabi, narinig ko ulit ang mga yabag. Malayo pero sapat para marinig. Paikot-ikot lang. Hindi tumigil. Hindi rin lumapit. Tila alam nilang nandoon ako at mas nakakakilabot. Tila ayaw nilang malaman kung alam ko rin na naroon sila. Sa sobrang pagod, pumasok ako sa tent. Hindi ako nakatulog ng maayos. Bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin, parang boses, parang galaw. Kinabukasan, agad akong bumaba ng bundok. Hindi ko na binalikan ang daan papunta sa paaralan. Ni hindi ko na tinignan sa likod ko. Hindi ko alam kung sino o ano ang nasa likod ng kandadong pinto. Pero hanggang ngayon, taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan ang presensyang naramdaman ko noon. Hindi ko alam kung may taong nakatira doon o kung iyon ay mas masama pa. Lumipas ang 3 taon mula nang huli kong maranasan ang gabing yon. Akala ko, makakalimutan ko rin balang araw. Pero bawat gabi ng katahimikan, bumabalik ang imahe ng pinto na may kandado. At sa panaginip ko, palaging bukas na ito.
Hindi ko na sana babalikan pa. Pero isang araw habang nag-iisa akong naglalakad sa palengke, may nakita akong lalaki, matanda, nakayuko, marumi ang damit. May hawak siyang isang papel, parang mapa, at may binabanggit siyang yung eskwelahan, may naiwan doon. Hindi ko alam kung bakit ako lumapit o bakit ko siya kinausap. Pero sa di maipaliwanag na dahilan, sinabi ko, "Aling eskwelahan po?" Hindi siya tumingin sa akin, ngunit ibinuka niya ang bibig at sinabing, "May bumukas na, hindi na nakakandado." Kinabukasan, hindi ko na napigilan ang sarili kong bumalik. Parehong ruta, parehong trail, pero ngayon mas makapal na ang gubat. Parang pinipigilan akong dumaan, pero nagtuloy ako. Pagdating ko roon ang gusali, mas sira na kaysa dati. Mas madilim, mas malamig. Tahimik pa rin ang paligid, pero hindi na ito yung uri ng katahimikan na tahimik lang. Ito yung katahimikang parang may naghihintay. Lumakad ako papasok. Sa bawat yapak ko sa basag na kahoy at kalawangin na bakal, ramdam kong hindi ako nag-iisa. At nang makarating ako sa dulo ng hallway, doon sa dating pinto na may kandado, nanigas ako. Wala na ang padlock at bukas na ang pinto. Hindi ako agad pumasok, pero may kung anong amoy ang lumabas mula roon, parang sunog na buhok at basang-basahan na niluma ng taon. Kahit nanginginig, sinilip ko ang loob, isang silid. Puti ang mga pader, pero puro gasgas. May mga marka na parang kalmot at sa gitna ng kwarto, may upuang kahoy at may tali sa likod nito. Walang tao pero malinaw, may ginamit. At kamakailan lang, napaatras ako, nanginginig. Palayo na sana ako nang bumukas ang ilaw. Walang kuryente sa gusaling to. Tumakbo ako, pabalik sa hallway, papalabas. Pero habang tumatakbo, may naririnig akong humahabol. Mabibigat na yabag, hindi ko na tinignan. Hindi ko na inisip kung tao o hindi. Basta tumakbo lang ako. Paglabas ko sa gusali, tumigil ako saglit sa trail para huminga. Doon ko lang napansin, madilim na ang paligid. Hindi pa hapon nang dumating ako. Pilit kong binilisan ang lakad pero parang humahaba ang daan. Parang paulit-ulit lang ako sa bawat puno at sa bawat likod ng trail, parang may matang nakatingin sa likod ko. Parang may dumadaan sa gilid ng paningin ko. Pero wala naman akong makita. Sa wakas, nakita ko rin ang camp area. Pero ngayon, may nakatayo roon. Isang bata, nakatayo lang. Nakatingin sa akin, walang ekspresyon. Sumigaw ako, "Hoy!" Pero hindi gumalaw. Paglapit ko ng bahagya, bigla itong nawala. Parang usok. Naiwan lang ang isang bagay sa lupa. Ang lumang kandado mula sa pinto. Hindi ko na inantay pa. Lumakad ako. Halos tumakbo, papalayo. Sa buong biyahe pauwi, hindi ko inalis ang tingin ko sa likod. Baka may sumusunod. Pag-uwi ko, nilagnat ako ng 3 araw. Hindi ako nagsalita. Hindi ko rin sinabi kanino man kung bakit. Hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung anong meron sa silid na yon. Kung sino ang gumagamit nito. O kung bakit hindi na nakakandado. Pero isa lang ang alam ko. May bumalik doon. At kung sino man sila, gusto nilang may makakita. At nagawa ko yon. Kung nagustuhan nyo ang kwento, please like and subscribe. Huwag nyo din kalimutang i-click ang notification bell para updated kayo sa karugtong ng ating kwento. Hanggang sa muli at maraming salamat sa inyong pakikinig.